sa umaga, pag-asa'y makikita, samahan pa ng sipag at tiyaga. Libreng modules, libreng gamit, libreng tuition, libreng venue, tsak na ika'y mawiwili. Mag-aral ng mabuti, pumasok lang palagi, sa CLC ay makita-kita. Mobile teacher ay iyong sundin, pangarap ay abutin, tunay ngang walang imposible. Simulan ito ngayon, pagtatapos ay kamtin. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Marami ang programang sa Malolos makikita, tulong ng DepEd sa buong bayan. Basic Literacy Program, Accreditation and Equivalency, samahan pa ng livelihood trainings. CICL mga inmates, barangay literacy workers, samahan pa ng mga stakeholders. Rover Scouting din ang susi, droga ay may waksi, winner ang community. Halina at sumali na, dahil sa ALSAPI ka. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Oh yes! Magandang araw at maligayang pag-aaral. Ako po ang inyong guro, VJ B. Valeriano, at maaari niyo po akong tawaging ka-VJ, ang inyong kapuso, kapamilya, kapatid, kalungsod, at kaagapay sa kaalaman. At ako naman po inyong guro, Joycelyn A. Jocaresa, ang matalik niyong kaibigan sa live streaming na ito, at ang best friend niyo sa Himpampawid, Best Friend Joy. At kami po ang mag-best friend sa totoong buhay. At syempre, kami rin ang mag-best friend sa live streaming na ito. At kaya mga ka-best friend, ngayon po ay February 6, 2024 at ang oras po ay ganap ng 9:06 ng umaga. At maaari po kayo mag-comment sa live streaming na ito na matatagpuan po yan sa Facebook page ng Malolos State Information Office at sa Roving Radio Station Facebook page. At ito po ang Goals Radio, ang programa ng mga may pangarap sa buhay. Ready na ba ang lahat na matuto, makinig at maaliw sa aming pong programa ngayong Martes ng umaga? Good morning, best friend! Good morning, best friend! Ayan, February na pala. Yes. Ayan, malapit na ang inaantay nating lahat.
ang Valentine's Day. Dati mo ba yung best friend? Pwede na rin. Pero, At saka datapat din yung ating Valentine's Day ay Ash Wednesday para po sa ating mga Katolikong kapatid, di ba, best friend? yes. Kamusta naman? Okay naman. Napakatipid ng sagot. Napakatipid. Okay naman, Bessie. Yes. At alam mo ba, best friend, ang programang ito na inyong mapapanood at mapapakinggan ay isang makabago at makabuluhang programa ng Department of Education, Schools Division of City of Malolos, Alternative Learning System Division at kapartner namin syempre, ang City Government of Malolos, City Information Office at maaari po kayong mag-comment sa aming pong pages sa Malolos City Information Office at sa Probing Radio Station Facebook pages. Diba, best friend? Yes. Correct ka dyan, Bessie. So, dun nga po sa dalawang pages na nabanggit na aking Bessie, mapapanood niyo po ang live streaming na ito. So, tutok lang po kayo sa Probing Radio Station Facebook page at sa Malolos City Information Facebook page. Ayan, best Yes. friend. At alam mo ba, best friend, na ang ating programa ay pinangungunahan ng mga mahuhusay na guro ng Alternative Learning System ng SDO, City of Malolos at kami ay ginagabayan syempre ng mga mahuhusay na kawani ng SDO, City of Malolos, Alternative Learning System Division. Yes. So, dito po sa ating programa, itatampok natin ang mga aralin na nakabase sa curriculum ng Europe Alternative Education or BAE. Ayan, kabilang Yes. sa ating mga programa, best friend. Yung mga AL stories Yes. kung saan tinatapok natin yung mga story ng ating mga mag-aaral, magkakaroon din ng kumustahan ng mga guro at mga mag-aaral, mga panayam sa mga tauhan ng barangay at mga stakeholders. At syempre magkakaroon din tayo ng advocacy and social mobilization, mga announcements at napakarami pa po namin inihanda para sa inyong lahat. Yes, Bessie. At dito rin, magtatampok tayo ng mga magagaling at puno ng talento mga ALS learners. Tama ka dyan, best friend. Yes. At ito yung tinatawag natin Sulat na Galing ALS, Galing Galing ALS. ALS. Ayan, best friend. At syempre hindi na mawala ang ating mga pa-shout out tuwing Yes. umaga. Ayan, di ba? Correct. Na-miss kaya nila tayo. Tingnan natin kung na-miss na Oh, best tayo. friend, mauna na ako ha. Sige. Binabati ko dito si Rachel Pagiligan, tama. Ganda po ng kanta at nakakahikayat po mag-aral. Hello po, good morning po sa inyong lahat dyan, Ma'am Rachel. Ganun po nanonood din yung aking pinsan dyan sa Antipolo City. Si Kuya Mon, si Ann, si Rans, at si Rui. Good morning sa inyong lahat dyan sa Antipolo and see you soon. Magkikita-kita din tayo pag hindi na tayo pare-parehas na busy. Diba? Kailan kaya yun? At binabati ko rin yung akin pong mga kumars dyan sa City of Malolos Integrated School at Lag. And nanonood si Mars Beverly San Juan Daigdigan. Hello Mars! Kamusta kayo lahat dyan sa City of Malolos Integrated School sa Atlag? At gayon din, nanonood din yung aking tsuhin, si Tito Boy, si Rodolfo Valeriano. Hello, good morning Tatamboy. Good morning sa inyong lahat dyan, kila Ninang Ines at sa inyong lahat dyan sa Santa Ines. Good morning din po kay Christian Paul Guzman. Hello po. Hello din po sa inyong lahat dyan. At good morning po sa aking estudyante nandito, si Mary Grace. Good morning sa inyo lahat dyan sa Barangay Kanyogan. Best friends sa iyo dyan. Galing. Na-miss ka nga nila, Bessie. Na-miss nila tayo. Okay. So, good morning po sa mga nanonood at nakatutok dito sa Roving Radio Station Facebook page. Good morning po sa mga taga-Bulihan. Number 1 yan. Sa aking nanay, Nanay Lodi, sila Alondra, nanonood po sila dyan ngayon. Sila Tata, sila Phoebe, sila Josephine, Jocares. Talagang binati na lahat Buong Bulihan. Ayan. And, yun. So far, wala pa. Ayan, best friend. Diba? Meron Yes. pa dito. Binabati ko yung aking maganda at sexing hipag na si Mary Ann Victoria Rodriguez. Hello, good morning sa inyo lahat dyan sa Barangay Balayong, kila Bea, kila Ruiz. Ayan, hello, good morning sa inyong lahat dyan. At good morning din po kay Tito Boy Godoy Valeriano. Hello, good morning po sa inyo lahat dyan, Santa Ines. At kay Josephine Metas. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan, best friend, may natigdag ba sa iyo dyan? May bumati dito kanina, nabasa ko lang. Good Sige. morning ka, JV. Nalilito yata. Si JV. Ako si JVB2. Ito yun. Charot. Ayan, good morning po sa inyo lahat dyan sa mga nanonood. At ito ang ating Lodi Pet Malo, si Sir Alexis Reyes. Good morning, Sir Alex. Ayan, binabati ko na rin Morning. syempre ang aking asawa, si Bernadette, ang aking anak
na si Sofia, sa aking nanay, sa aking tatay na nandiyan sa Santa Ines. Good morning sa inyo lahat dyan. Baka hindi ko kayo mabati mamaya dahil baka hindi sila nakaka-tune in ngayon. So, binabati ko na kayong lahat dyan. At syempre, shoutout din natin ang ating mga kasama sa Division Office of City of Malolos sa panguna po ng ating minamahal na Schools Division Superintendent, Madam Lailani Samson Cunanan, Section 5. At ang ating pong Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Bessie, ano pangalan niya? Yung bagong-bago. Si Ma'am Fernandina Ochenko, PhD, CESO 6. Ayan po, good morning po, Madam ASDS. Welcome po sa SDO, City of Malolos. At gayon din po sa atin pong minamahal na CID Chief, Madam Fatima M. Punong Bayan. Ayan, good morning po sa inyo dyan, Ma'am Ami. At ang ating pong masipag at napakamalikhaing Education Program Specialist Supervisor, si Sir Salvador Aaron B. Lozano. Ayan, good morning po sa inyo lahat dyan. And syempre, binabati din po namin ang aming Education Program Specialist para sa ALS, si Sir Jojit at si Ma'am Maylene. Good morning po sa inyo dyan. And syempre, sa amin pong 10 co-teachers. Good morning po. Sa anong po kayo naroroon ng CLC? Good morning po. Ingat kayong lahat. Ayan. Good morning po sa inyo lahat dyan at ingat-ingat po tayo. Yes. At gayon din po sa ating pong minamahal na Mayor, ang ating pong poging-poging si Attorney Christian D. Natividad. At gayon din po sa kamukha ko, joke lang, sa ating pong Vice Mayor, iginagalang Miguel Alberto T. Bautista. Good morning po, Vice Mayor. Syempre, binabati din po natin ang ating City Administrator. Good morning po, Sir Joel Eugenio. At in coordination with Sir Romel Ramos at ang ating City of Information Office Head. Good morning po kay Sir Regim Ray P. Bernardo. Sir RR, good morning po. Ayan, Yes, best friend, Bessie. ano? Napakarami nagpapabati sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ano? At syempre, hindi natin po pwede na hindi batiin ang ating mga community learning centers na hawak sa City of Malolos. Ano? Mag-uumpisa na ako, no, sa atin pong mga barangay. Sa Barangay Calero po, pinabati ko po si Kapitan Iginagalang Ruben T. Paraiso. Gayon din po sa Barangay Kaliligawan, every Friday po ako nandiyan. Iginagalang Jaime Magpayo Jr. At gayon din po sa atin po sa Barangay Kanyogan, classmate to ni Sir Aaron, si Iginagalang Ernesto Tobias. Gayon din po sa Barangay Dakila, Iginagalang Vener de la Cruz. Gayon din po sa atin pong Barangay Santissima Trinidad. Sa pangunguna po yan ang Kapitan Iginagalang Romel DC Alenia. At sa mga kakosa ko dyan sa Bulacan Provincial Jail sa pangunguna po ni Attorney Jocelyn Salvador. Good morning po sa inyo lahat dyan. Siyempre, good morning din po sa aking mga community learning centers. Una na po sa Canalate, Barangay Canalate. Mamaya po nandyan ako. Good morning po kay Ginagalang Vicente Cruz Jr., kila Melba, kila Ate Ning, at sa lahat po na nandiyan. Good morning po sa Iginagalang na Kapitan ng Bangkal, Iginagalang Namar Bulaong, maging sa Barangay Copra Japoy, Ginagalang Rodrigo Centeno. Good morning po sa inyo. At sa Kapitan po ng Ginhawa, Iginagalang Paul Richard Concepcion. Good morning po sa inyo. Sa Kapitan po ng Namayan, Iginagalang Lawrence Pinto. At sa Kapitan po ng Santiago, Ginagalang Chang Kahanding. Good morning din pala sa aking mga barangay literacy worker, sa Copradia, si Konsehala Joy, at sa barangay Ginhawa, si Ate Joy. So, tatlo kaming Joy. Puro kami Joy. Ay talaga, best Yes. friend. Nakatutuwa naman pala na puro kaligayahan ang inyong maibabahagi sa Barangay Yes. Ginhawa, di ba? At ang programang ito, best friend, ay para po sa lahat ng mga kalungsod natin dito sa lungsod ng Malolos, lalo't higit ang mga kabataan at mga nasa hustong edad na hindi nakapagtapos ang kanilang basic education gaya ng antas elementarya, junior high school, at syempre sa senior high school. Yes, Fred? Yes, Bessie. So, kaya nga po kung kayo hindi po nakatapos ng elementary at kayo po ay nais mag-aral ng libre, provided na kayo po ay 13 taong gulang na, wala pong ceiling, kayo po ay maaaring mag-aral ng libre dito sa ALS Elementary. Kung kayo naman po hindi nakatapos ng junior high school or grade 10, dapat po kayo ay 16 years old na pataas. Wala din pong ceiling yan at pwede po kayo mag-aral ng libre sa ALS sa junior high school level.
At kung kayo naman po ay tapos na po ng grade 10 or junior high school, meron naman po tayong mga senior high school programs dito po sa lungsod ng Malolos. Meron tayong dalawang kapartner, Bessie, di ba? Tama ka dyan, best friend. Meron tayong dalawang public schools na nakatap sa atin sa Alternative Learning System Senior High School. Yes. Meron tayong dalawa. Ito yung Malolos City Senior High School. Yan po yung sa Beginhawa, Barangay Hall. Sa likod lamang po yan ng Sacred Heart Hospital. At Yes. gayon din po ang President Corazon Coangco Aquino Memorial National High School sa may bandang Muhon na matatagpuan po yan sa loob ng Mensilan. Tama, best friend? Yes, tama ka dyan, Bessie. Ayan. At ang programang ito, mga kapuso, kapamilya, kapatid at kalungsod ay naglalayon na makapagbigay ng karagdagang pamamaraan o modality para sa ating mga ALS learners nang lalo nilang mapaghusay ang kanilang kakayan. Kasi syempre, hindi naman lahat ng ating mga learners ay nakaka-attend ng face-to-face. Kaya naman, ang roving radio station ay napakalaki ng naitutulong para naman sila ay makahabol or makasunod sa ating mga lesson sa linggo-linggo. Di ba, best friend? Tama ka dyan, Bessie. At dito nga din sa Roving Radio Station, pwede silang, mag-comment, mag-kumusta sir, at makumusta din naman natin sila pabalik. Tama ka dyan. At tampok din natin ang mga ALS success stories ng mga nag-aaral pa at mga nagsipagtapos na ng programa ng ALS para naman ma-inspire ang ating mga kasalukuyang mga nag-aaral dito sa atin sa ALS. Yes, at syempre, Bessie, ang programa din ito ay may layunin na mapagtibay pa natin yung ugnayan natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga kapartner na community learning centers, di ba? Tama ka dyan. At ang pinakamahalaga na dahilan kung bakit tayo naglulungsad ng ganitong programa ay upang maipalaganap pa ang programa ng Alternative Learning System. Kasi Yes. may mga tao na hindi pa rin familiar sa ALS, kaya naman napakalaking tulong nito para naman pag kami nagbahay-bahay tayo, sasabihin nila, yan yung napanood ko sa roving radio station. Mm-mm. Di ba, best friend? Yes. So, nakikita nila yun. At ito, Bessie, na napapanood, hindi lang kasi sa Malolos kaya sa ibang bansa. Tama, worldwide Yes. ang ating... Yung mga bumabati nga sa'yo, di ba, from other yes, from provinces, other other countries, di ba? Yan. Ayan. At para din maipalaganap at maitampok natin ang mahuhusay at mga talentadong mag-aaral ng ALS. Ito nga yung tinatawag natin na Galing ALS, Galing ALS! Ayan, ang ating pong Yes. airing schedule, kami po ay mapapanood ninyo dito sa Roving Radio Station every Tuesday and Thursday. Mula po yan alas 9 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At tuwing unang Martes po ng umaga ay mapapanood niyo po kami ni Best Friend Joy para po sa mga radio-based instruction. Kasama po ang ALS Your Service, Spirituals, Galing ALS, Galing ALS. Best Friend. Yes. And every first Thursday naman po, unang Webes ng bawat buwan, kasama niyo po dito sa Roving Radio Station ng ating mga co-teachers sa programang Kabarangay, Kumusta Na? Kasama natin dito si Ma'am Sara at si Kaka Cesar de Guzman. Tama. At kapag ka naman po pangalawang Martes ng buwan ay mapapanood natin ng magkumaring Mars Shirley at Mars Zeph para po yan sa Isla Pasials at sa Historials. Yes, and every second Thursday naman po, ikalawang Martes ng bawat buwan, ito po yung kwentong palengke kasama si Teacher Lope at si Teacher Joyce. Ayan, at pag po huling Martes ng buwan ay mapapanood niyo pong ating Lodi at Pet Malu na sina Sir Alex at si Sir Mark Redor para po yan sa mga radio-based lessons. At napakarami pa po nilang mga inihandang mga programa para sa inyong lahat. Best friend, may mga bumati pa sa'yo dyan, may mga humabol pa? Bago tayo mag-first segment. So, wala pa, Bessie. Ala pa, nadadagdag sa'yo Siguro dyan. mahina date ako Wait lang. Ayan, babalikan kita, best friend, ha? Yes, At sige. ito, may mga humabol dito sa akin, best friend. Ang aking dating estudyante, ayan, si May Dadia. Hello, May! Ingat ka sa iyong pagbubuntis. Buntis itong estudyante ko na to, Kaya, ingat kayong lahat dyan sa Barangay Kanyogan. At kamusta rin sa mga kaklase mo dati na nag-aral dyan sa Barangay Kanyogan, ano? At gayon din po kay Florence de la Cruz Mendoza. Good morning po from San Pablo. Yan, namimiss ko na yung mga taga San Pablo dahil nakapag-handle na ako dyan, Bessie, ng CLC dyan sa Barangay San Pablo. At ito best friend, bumabati ang iyong boyfriend, si Jericho Amper,
si Tata. Nandyan siya sa CIO page. Yes, pinapa-shoutout niya ang Team Rock Publica, Rock and Roll. Yan. O, kasi nasa Roving Registration page ako. Oo, tama. So, nandito siya sa Malolo Ayan, City nakita ko Information na. Office Facebook page. So, rakraka na tayo, ha? Sa ano na yan? Sa Sabado na. Sa Saturday na? Yes. Oh my gosh, busy-busy ka na, best friend, ha? Yeah, go. At para po sa ating unang segment, ito po, mag-aaral na po tayo ng ating titulo bilang 21 at ito ay pinamagatang Pagkain i-preserba para makinabang ang pamilya. Pero bago yan, kukumustahin muna natin syempre ang ating mga mag-aaral. So nakumusta na natin sila kanina, di ba? Yes, Becky, Ngayon, para yes. sa ilang mga paalala, una, ngayon ay ihanda niyo na ang inyong mga sarili bago tayo syempre magsimula. Yan. So, bilang pagana sa inyong mga sarili, pumesto na po kayo sa komportableng lugar sa inyong mga tahanan. Tama! Kung saan man kayo naroroon, besi baka nasa work sila. At linawan din natin ang ating isipan upang maunawaan natin ang ating mga pag-aaralan. Yes, at syempre, dapat tayo ay nag-breakfast Almusal, na. tama. Yes, kasi mas magiging alerto tayo kung tayo ay hindi nagugutom habang nagkikinig or nag-aaral. Tama ka dyan. At para po sa ating mga kasama din dyan, panatilihin natin ng ating mga community learning centers o ay maging lugar ng pagkakapantay-pantay, respeto at pangangalaga sa bawat isa. At para sa ating mga kapatid na miyembro ng indigenous group, ang programang ito ay angkop po sa inyong lugar dahil tayo ay gumagamit ng wikang angkop sa ating kultura, ang wikang Filipino or Tagalog, Bessie. Tama. At bilang pagbabalik-aral po, ay pinag-aralan natin nung nakaraang episode, ang isang pandaigdigang problema ang lumaganap dahil sa bawal na gamot. Napatunayan na hindi lamang ang mga kabataan ang gumagamit ito, kundi maging ang mga may edad na rin, mayaman o mahirap man. Yes, Bessie, halos araw-araw na nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa TV, narinig natin sa radyo na yung mga balitang may kaugnayan sa paggamit ng bawal na gamot, mga krimen na yan. Ito'y naglalarawan ng mga suliraning pampamilya o panlipunan tulad na lamang ng mga karumal-dumal na krimen dahil sa drug use na yan. Ayan, so yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Yes. At bilang paniwala ng ating aralin, ito ay ang halaga ng pagkain ay talaga naman pataas ng pataas. Diba, best friend? Ramdam na ramdam na Correct. natin yan. Diyos Dati ko. pag nag-grocery tayo, yung isang pushcart, yung halagang ganito, isang Oo. pushcart na. Ngayon, hindi na, nangangalahati na lang, Wala pang isang basket eh. At kadalasan, ang mga pagkain na hindi na talaga natin kayang bilhin. At masyado na itong mahal at hindi na kaya ng ating bulsa. So, si Bessie na lang ang nakakakaya ngayon. At ito'y malaking Maniwala sila. suliranin, hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating ding mga anak. At syempre pa, maapektuhan tayo dahil maaaring may mga pagkain tayong gusto na hindi na natin kayang bilhin at ng ating mga magulang. Yan, dyan ako hindi kayang bilhin. No? Okay, so kadalasan po yung mga pagkain nasa paligid natin tulad ng mga prutas, ng mga gulay, napapabayaan nating masira o mabulok. Ito kasi yung malaking suliranin, Bessie, di ba? Paano ba natin to mapapaprolong yung buhay nila? Hindi na nga natin kayang bumili ng mga iba't ibang uri ng pagkain. Papabayaan pa natin sila, di ba? Na masira. So, dahil dito ngayon, pumapasok yung kahalagahan ng preservation. Tinatawag natin sa English na food preservation. So, at sa Yes. ating radio-based instruction material, ay mapapakinggan natin kung ano yung paraan o mga proseso ng food preservation. Yan. Excited ka na ba, best friend? Yes, paano natin mapapanatili, mapapahaba yung buhay ng mga binibili natin para di masayang. Ayan. At para po sa ating aralin, atin na pong pakinggan ang radio-based instruction material na may pinamagatang Pagkain i-preserba para makinabang ang pamilya. Episode bilang 21. Titulo, Pagkain i-preserba para makinabang ang pamilya. Preserbasyon ng pagkain, itong ating paksa ngayon. Ang matuto sa gawain ito
ay kapakipakinabang sa ating buhay Ano na? at ang kaalamang ating matututunan dito ay magpapatunay sa paggamit natin ng siyentipikong pag-iisip o scientific thinking sa pang-araw-araw na sitwasyon. Iyan ang mahalagang layunin ng ating pagtalakay sa paksang ito. Ang halaga ng pagkain ay pataas ng pataas. Kadalasan, may mga pagkain hindi na natin kayang bilhin. Masyado na itong mahal at di na kaya ng ating bulsa. Ito'y isang malaking suliranin hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating ding mga anak. Siyempre pa, maapektuhan tayo dahil maaring may mga pagkain tayong gusto na hindi na kayang bilhin ng ating mga magulang. Ano ngayon ang ating gagawin para lagi tayong may pagkain? Kadalasan, ang mga pagkain nasa ating paligid tulad ng mga prutas at gulay ay napapabayaang masira o mabulok. Ito'y isa ring malaking suliranin. Hindi na nga natin kayang bumili ng ilang uri ng pagkain, ay napapabayaan pa nating masira yung ibang pagkain madaling makuha natin. Dito ngayon pumapasok ang kahalagahan ng preserbasyon ng pagkain o food preservation. Kapag ito'y ating natutunan, maaring magkaroon tayo ng isang taong supply ng pagkain o maaari natin itong mapagkitaan o gawing isang uri ng negosyo. Halina kayo't ating pakinggan ang maikling dula na maglalarawan sa ating paksa ngayon. Ang pamagat ng ating dula ay Pagkain ipreserba para makinabang ang pamilya. Nagulat si Marie nang makitang maraming biniling mga pagkain ang kanyang ina tulad ng kamote, saging, kasaba, kamyas at kalamansi. Ang sabi ng ina ay lulutuin daw ang mga ito at ipipreserba ang iba. Ayaw maniwala ng anak dahil wala naman daw alam na luto ang ina kundi ang nilaga o barbecue. Sinagot siya ng kanyang nanay na marunong na siya ngayon dahil siya ay tinuruan ng kanyang kumare ukol sa preserbasyon ng pagkain. Ano-anong luto ang gagawin sa mga pagkaing binili ng nanay ni Marie? Ano ang kahalagahan ng preserbasyon ng pagkain sa buhay ni Marie? Ano ang pakiusap ni Marie sa kanyang ina? Malalaman natin ngayon ang lahat ng ito sa ating dula. Nay, ba't naman ang dami-dami niyong biniling kamote, saging, kasaba, pati ba naman kamyas at kalamansi? Abayaan ba natin ang lahat ng mga ito? Aba, edi mimeriendahin. Yung iba, gagawin natin panghimagas. Naku naman, nanay eh. Baka naman purgahin niyo kami umaga't hapon sa kung hindi nilagang saging o kamote, binarbecue naman. Ano ka ba naman, Marie? Imbis na magpasalamat ka't may kakainin kayong magkakapatid, reklamo ka ng reklamo dyan. Alam mo ba ha, marami ng mga tao ngayon ang hindi na nakakapagmerienda. Mabuti nga kayong magkakapatid Umaga't hapon walang palyang merienda ninyo. Nakakasawa naman lagi na lang saging, kamote, kasaba o kaya gabi. Ba anong gusto mo? Ang mga pagkain ito ang siyang mura sa palengke. Alam mo bang pati itong ordinaryong kamuti umaabot na sa 20 pesos ngayon ang kilo. Tingnan mo nga yan. Paano pa makakabili ang ordinaryong tao kung ganyang kataas ang halaga ng pagkain? Nay, ang problema naman, mapupurga naman kami sa mga gusto nyong luto. Wala naman kayong ganong alam gawin Aba hindi na ngayon. Tinuruan ako ni Maring Lita ng tungkol sa preserbasyon ng pagkain. Abay, ang dami palang alam ni Kumari ukol sa pagpepreserba ng pagkain tulad ng paggawa ng candy, minatamis na prutas, paggawa ng mga banana at kamote chips at marami pang iba. Talaga, Nay? Di magaling. Matuturuan din ninyo ako. Alam nyo naman, paborito ko yung mga chips Oo nga, alam ko yun. Ang hilig-hilig mong magbibili niyang mga banana chips at potato chips yan Ang dali-dali naman palang gawin yan. Nagkakagastos ka ng malaki sa mga pagkain, sobra pang inilalagay na preserbatiba. Itong mga gagawin ko, anak hindi natin lalagyan ng preserbatiba. Kaya ka ba bumili nitong mga pagkain to, Nay? Oo. Itong kamote at kasabay tig sa 10 piso lang ang kalahating kilo. At ito namang mga saging na sabay tig si 50 centimos lamang ang piraso. Aba, mura pala.
ano naman ang gagawin nyo dito sa mga kamyas at kalamansi na ito? Ang dami-dami naman ito. Naku, maniwala ka ba, anak, na yung mga kalamansi at kamyas na yan, pwede rin gawing candy. At saka, portumpok lang naman yan, napakamura. Talaga, Nay? Hindi talaga palang napakamura. Pero paano mo naman gagawing candy ang mga ito? Ang asim-asim. Basta't akong bahala. Alam kong gawin yan. Tinuruan ako ni Kumare. Ipinakopya ko nga yung mga recipe na ipinahiram niya sa akin. Mabuti pa kunin mo dun. Sige, pumunta ka rin sa kwarto. Nakapatong lang dyan sa tukador. Opo, Nay. Maraming biniling makakain ang nanay ni Marie. Ano-ano ang mga ito? Bakit nagreklamo si Marie sa ginawang ito ng kanyang nanay? Ano ang gagawin sa mga biniling pagkain? Ipagpatuloy ninyo ang pakikinig sa ating kwento. Nay, ang dali lang palang gawin ito mga recipe na ibinigay ninyo Ay, oo. Maski nga ikaw kayang-kaya mong gawin ang mga yan di ba? Alin po ba dito ang uunahin natin? Siguro yung kamyas kasi madaling masira yan Ano ang gagawin natin sa kamyas? Gagawa tayo ng kending kamyas. Tingnan mo, kung alin dyan sa mga recipe dyan ang para sa paggawa ng kending kamyas. Naku, Nay. Eto, ang dali nga lang palang gawin. Eto, babasahin ko Sige. Pumili ng malalaki, magulang at sariwang kamyas. Ibabad ang mga ito sa tubig at katamtamang dami ng apog. 1 kutsarang apog sa 1 litrong tubig. Ibabad ng magdamag ang mga kamyas. Kinabukasan, hugasan at pakuluan sa katamtamang dami ng tubig. Pabayaang kumulo hanggang sa magbalik ang likas na kulay. Hanguin ang mga kamyas at ibabad ng 2 oras sa malamig na tubig. Patiktikan at pagkatapos ay dahan-dahang pisain ang bawat isang kamyas. Pakuluan sa arnibal sa loob ng 30 minuto. Patiktikan ulit at isalansan sa garapon. Lagyan ng arnibal. Siguraduhin nakatakip na mabuti ang garapon. Di ba? Kay dali-daling gawin. Oo nga po, Nay. Kayang-kaya ko to. O sige, umpisahan mo na. Hugasan mo muna yung mga kamyas. At pagkatapos ay piliin mo ang magaganda. Alisin yung may sira Ihanda mo na rin yung mga kasirolang gagamitin natin at ang mga garapong paglalagyan natin sa mga kamyas. Tawagin mo na rin pagkatapos si Rikrik para mautusan kong bumili ng apog at asukal sa tindahan. Opo, Nay. Napakasimple ng ating kwento, di ba? Maski sino ay maaring gawin ito. Bukod dito, ay malaki pa ang magiging pakinabang ng pamilya. Ano ang nalaman ni Marie ukol sa halaga ng mga pagkain? Magkakano ang mga pagkaing nabili ng kanyang ina? Ano ang gagawin sa mga kamote at saging na binili? Narinig ninyo ang kahalagahan ng may kaalaman ukol sa pagpipreserba ng pagkain. Kapag hinayaang masira o mabulok ang pagkain, para na ring nagtapon kayo ng pera. Madali lang gawin ang pagpipreserba ng pagkain. Hindi na kailangang bumili ng mga kagamitan para dito. Ang mga ordinaryong kagamitan sa kusina ay magagamit. Makakaimba kayo ng pagkain sa pamamagitan ng preserbasyon. Kapag panahon ng mga prutas at gulay, kung kailan napakamura ng mga ito, iyon ang magandang pagkakataon na mag-imbak ng maraming pagkain. Pati na ang mga isda at karne ay maaari ding imbakin at maipreserba. Halimbawa, maaring gawing tuyo, tinapa o daing ang mga isda.
Sa karne naman, maaring gumawa ng longganisa, tosino o kaya'y tapa. Sa mga prutas ay maraming mga paraan ang magagawa tulad ng minatamis at candy. Kung gusto ninyong matuto ng tungkol sa preserbasyon ng pagkain, maraming mga lokal na libro ang inyong mabibili ukol dito. Anong mga paraan sa pag-iimbak ng pagkain ang inyong natutunan sa ating dula? Anong mga uri ng pagkain ang pwedeng ipreserba? Sa inyong pamamahay, kayo ba'y nagpipreserba din ng pagkain? Paano ninyo ito ginagawa? Magagamit ba ninyo ang inyong natutunan mula sa ating pag-aaral? Ano ang magiging pakinabang nito sa inyo o kaya sa inyong kapamilya? Hanggang dito na lamang, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig. At kami po'y nagbabalik sa Goals Radio, ang programa ng mga may pangarap sa buhay. Ayan. Kamusta Yes. best friend ang napakinggan nating dula? Yan, Bessie. So, natuto tayo no, na magpreserba ng pagkain sa ating napakinggan na dula. Tama, napakarami palang paraan para maipreserba natin ang ating mga pagkain. Kasi sabi ko doon sa dula, pagka para tayo nagtatapon ng mga pagkain, kahit ito'y nabulok na, ibig sabihin para tayo nagtatapon ng pera. Di ba, best friend? Oo, to ka dyan ako. Ayan, may mga humabol. Bago tayo mag-guide question, may mga bumati ba sa'yo dyan? Sige. Yes, Bessie. Babatiin ko lang tong estudyante ko sa Liga CLC dati. Watch 2019, si Joanna Propenyo Ignacio. Yan. Kumusta rin sa iyong kapatid na nakagraduate din sa ALS, si Jomar, at sa buong batch 2019, sila Michelle, sila mga learners ko na naging mag-asawa, si pangalan nito. So, basta kasi sa ALS sila nagkatuluyan. Ay, ang galing. Ganda ng Isa love sila story. ngayon, yes. Ayan. Meron pa, best friend? Wala na, Bessie, sige. Babalik na lang ako. Ayan. At para po dito sa ating Malolos City Information Office page, ayan, binabati ko po si Ma'am Eleanor Vivas Constantino. Good morning po sa inyong lahat dyan. At, ayan, nanonood ang aking asawa, si Maria Bernadette Valeriano. Hello, Mami. Good morning sa iyo dyan. I love you. Max. At sa inyo mga kasama dyan sa City of Malolos Integrated School sa Atlag. Ayan. At para po sa ating mga guide questions, para po sa ating mag-aaral, maaari nyo pong isulat ang inyong mga kasagutan sa isang papel at ipakita po nyo ito sa inyong guro para mabigyan kayo ng puna o feedback sa inyong ginawa. Yes, Bessie. Ayan, screenshot nyo po yung inyong itong mga tanong na ito para po maging guide ninyo sa mga gagawin ninyong pagsulat ng inyong mga sagot. At para po sa ating unang tanong, anong mga paraan sa pag-iimbak ng pagkain ang inyong natutuhan sa ating dula? At anong mga uri ng pagkain ang pwedeng ipreserba? Yan. Ayan, screenshot na po ba? Pangalawang tanong, best friend? Okay, para po sa pangalawang tanong, sa inyong pamamahay, kayo ba'y nagpe-preserba din ng pagkain? Paano nyo ito ginagawa? Magagamit ba ninyo ang inyong natutunan mula sa ating pag-aaral? Ano ang magiging pakinabang nito sa inyo? O kaya'y sa inyong kapamilya? So yan, gagawa sila ng maiksing sanaysay tungkol sa tanong na ito. Screenshot nyo na po, ano? Ayan, best friend. At ipakita niyo po yan sa inyong guro pagkatapos po Yes. ng inyong pagsasagot. At para po sa ating segment na kaunting kaalaman ni Ka Best Friend Portion, alam mo ba na ang pinakaunang pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain na naimbento ng aming mga malalayong ninuno ay napakasimple lamang. Ito ay ang mga pinatuyong gulay, kabute, berry at karne ay naiimbak ng maraming buwan pagkatapos ng naturang pagpoproseso na nangangahulugang binigyan nila ang mga tao ng pagkain sa mga buwan ng taglamig at sa mga panahon ng pagkabigo o pangangaso. Yes, Bessie. Ang paminta, luya, turmeric at curry or curry ay karaniwang ginagamit bilang pang-imbak na pampalasa. Dapat pansinin na ang pamamaraang ito ng pangangalaga ay lagana pa rin sa mga mahihirap na lugar tulad ng India at sa ilang mga bansa dito sa Asia.
Ayan, tama, best friend. Ngunit sa Ehipto, upang mapanatili ang mga produkto, inilagay sila sa isang ampora o pichel at ibinuhos ng langis ng oliba. So olive oil to, no? Ang pamamarang ito ng pag-iimbak ng pagkain ay medyo maikli ang buhay, ngunit pinapayagan ka nitong mapanatili ang lasa at aroma ng mga produkto halos na nasa kanilang orihinal na anyo. Yes, Bessie. At ang susunod na ito ng pakikibaka ng mga tao para sa kaligtasan ng pagkain ay ang paggamit ng asin. Ayan, ito yung pangkaraniwan nating ginagamit sa ngayon. At para po Yes. sa mga karagdagan pang kaalaman ay may papanoorin po kayong video at kine-credit ko lamang po ito sa Facebook page at sa YouTube page ng Unang Hirit at ABS-CBN. So hindi po sa amin ito at Yes. nagbibigay lang po kami ng pahintulot. Additional. Yes. Na magbibigay lang po kami ng additional na mga video para po mas malaman ninyo kung paano ba natin i-preserve yung ating mga pagkain. So tutok lamang po kayo at manood po tayo. Eto na po. At kami po ay nagbabalik dito lamang po yan sa Goals Radio, ang programa na mga may pangarap sa buhay. Ayan, napanood natin, best friend, ano? Credits po ulit sa TV Patrol at sa Unang Hirit para po sa mga video na amin pong ginamit. Ayan po, ano? Napakarami pong tips na pinakita, best friend, dun sa ating napanood, tama? Yes, Bessie. Hindi pala pwedeng isama ang patatas sa... Sibuyas. kasi kala ko parehong root crops, no? Hindi pala. Meron palang mga ganun, ano? So, napakarami nating natutuhan. Tapos yung sa bawang, kailangan pala hindi natin tatanggalin yung pinaka-paper. Kasi may pinapanood din ako na bawal palang ano yung tinatalupan tapos lalagay sa freezer. Kasi nag-a-attract pala yun ng mga amag o ng mga molds. So, kailangan medyo maingat tayo sa mga ganung bagay. Tapos yung iba, di ba, naghahati ng sibuyas. Tapos Ay. yung kalahati lalagay sa ref. Ayun. Masama pala yun. Nagiging parang poisonous pala yun pagka ganun. Correct. So, kailangan pagka nagbukas tayo ng sibuyas, automatic, gamitin na natin yun. Di ba? At para po sa atin pong segment na numero 1, numero C, dapat alam mo. Number 1, best friend, ano yung ating tanong para sa ating mga mag-aaral? Okay? Ito po ay sagutan niyo pero ibigay sa inyong teacher pagkatapos. Number 1, ang Malolo si Teco ay naglunsad ng Food Preservation Seminar kung saan ay gumawa ang mga dumulo ng calamansi candy. Pagkatapos ng training, nakagawa sila ng 1,016 perasong calamansi candies. Kung walong tao ang dumalo sa nasabing training, ilang pirasong calamansi candies ang natanggap ng bawat isa? Ayan. At para po sa ating pangalawang tanong, paki-screenshot din po ito ha. Upang makatipid, bumili si Joy ng isang supot ng cassava chips sa Emmy's Baraswain na may kabuuang bigat na 3,500 grams. Kung isusupot ito ng 7 grams bawat pakete, ilang supot ang kanyang magagawa. Yan, paki-screenshot po ha para po kayo ay may guide sa pagsasagot ng ating numero 1, numero C, dapat alam mo. Ayan, at para po sa mga kabubukas lamang po ng inyong mga cellphone at katututok lamang sa ating programa, kami po ay nag-aral o tayo po ay nag-aral ng episode 21 ng Radio-Based Instruction Material at ito'y pinamagatang pagka-i-preserba para makinabang ang pamilya. Ayan, best friend. At para po sa ating programa, balikan po natin ano, ating Martes po, unang Martes ng buwan. Kami po ni Best Friend Joy inyong mapapanood dito sa Goals Radio para po sa atin pong radio-based instruction. Kasama po ang Ulcer Service, Spirituals at Galing Als. Galing Als! At every first Thursday naman po ng buwan, kasama niyo po ang ating kaka, Cesar de Guzman at Ma'am Sara Angeles para sa Kabarangay, Kumusta Na? At kapag ka naman po pangalawang Martes ng buwan ay mapapanood natin ang magkumaring Mars Shirley at Mars Zep para po yan sa Isla Pasyals at Istorials. At tuwing ikalawang Webes naman ng bawat buwan, kasama po natin si Teacher Joyce at si Teacher Lope para sa Kwentong Palengke.
Ayan, at pagka naman po pangatlong Martes o maaaring huling Martes ng buwan, ay mapapanood nyo po ang ating Lodi at Petmalo, Sir Alex at Sir Mark Ridor para sa mga radio-based lessons at napakarami pa po nilang inihandang programa para sa inyong lahat. Yes. Ayan. At ngayon po ay February 6, 2024 at ang oras po ay ganap na pong 9:56 ng umaga at maaari po kayong mag-comment sa live streaming na ito na matatagpuan po yan sa Facebook page ng Malolos City Information Office at sa Roving Radio Station Facebook page. At ito po, ang Golds Radio, ang inyong kaals gapay sa tagumpay. At always, out your service. Ang programa ng mga may pangarap sa buhay. Ako po ang inyong naging guro, VJ B. Valeriano. At maaari niyo po akong tawagin ka-VJ, ang inyong kapuso, kapamilya, kapatid, kalungsod, at kaagapay sa kaalaman. Ako naman po ang inyong naging guro, Joycelyn A. Jocaresa, ang inyong matalik na kaibigan dito sa Himpapawid at sa live streaming na ito, ang inyong kaibigan, Best Friend Joy. Ayan, at kami ang inyong ka-best friend ng Himpapawid at Facebook live streaming na ito. At hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye everyone! Paalslam! Aslam! God bless us all! Dito sa All Star